Habang tumatanda tayo, natututunan natin kung paano maglinis ng mga sugat, magbigay ng paunang lunas sa mga taong nasaktan o uminom ng gamot pag may sakit. Ngunit, anong gagawin natin kapag may problema ang isang tao sa isip o damdamin? Paano nga ba natin maaaring tulungan ang isang tao na may pinagdadaanan? Pwede tayong makapagbigay ng tamang pag-aalaga gamit ang mental health first aid o pangunang lunas sa kalusugan ng isip. Ano nga ba ang mga hakbang sa mental health first aid? Ang mga hakbang ay pwedeng matandaan gamit ang acronym na ALGEE o ALGEE. A. Approach o assist someone in crisis. Kapag may napapansin tayong kaibigan o kakilala na tila may mabigat na dinadala at may tangkang saktan ang sarili, maaari natin silang lapitan at kamustahin. Pwede mong sabihin, napapansin ko na parang iba ka ngayon. May pinagdadaanan ka ba? Siguraduhin may oras kang makipag-usap para di mo siya minamadali at nasa loob kayo ng isang pribadong lugar. Kapag ayaw ng tao na magsalita o maging matapat sa iyo, hikayatin sila na makipag-usap sa tao na komportable at pinagkakatiwalaan nila. L. Listen with empathy and with no judgment. Makinig tayo ng may empatiya at walang panghuhusga. Madalas, malaking bagay na sa isang tao kapag nararamdaman niyang may taus-pusong nakikinig sa kanya. Kaya naman, mahalaga na hayaan muna silang magsabi ng kanilang saloobin nang hindi natin inaantala. Habang nag-uusap, mahalaga ring manatili na may bukas na isipan at maging mapagtanggap kahit na may mga pananaw na hindi sang-ayon sa atin. Tandaan, mas mahalaga na magpakita ng empatiya kaysa lutasin mo ang kanyang problema. G. Give support and information. Bigyan natin ng suporta at impormasyon. Pagkatapos nilang magbahagi ng kanilang mga karanasan at saloobin, bigyan natin sila ng suporta. Maaari mong sabihin, okay lang na hindi ka okay. O, andito ako para sa'yo. O, di ka nag-iisa. Mahalaga ding bigyan mo sila ng impormasyon na makakatulong sa kanila. E. Encourage help-seeking. Hikayatin mo siyang lumapit sa mga makakatulong sa kanya. Maaaring ito ay kapamilya, kaibigan, o mga profesional. Kung tilang nahihiya o natatakot, maaari mo siyang samahan para lumakas ang kanyang loob. Maaari din natin siyang hikayatin gamitin ang mga helpline tulad ng NCMH Crisis Hotline, isang 24/7 mental health crisis phone service, o maaari ding tawagan ang Natasha Goldburn Foundation o Hopeline Philippines. E. Encourage self-help. Hikayatin mo siyang gawin ang mga bagay na nakakatulong sa kanya. Tanungin mo siya kung ano ang mga gawain na nakaka-relax o nakakapagpasaya sa kanya. Yayain siyang gawin ito ng mas madalas. Maaari mo din siyang i-refer sa mga website tulad ng Lusog Isip Online kung saan may mga self-help na resources.